Dito po, ma'am. Ay. Dito ka muna. May umaga na parang wala ng pag-asa. Gabi na di mo alam kung saan kakapit. Ngunit may tinig na maririnig. Ako po, anong gagawin ko? Magninegosyo kami. Sabi ko eh. Yung dating magninegosyo. May kamay, Basta wala lang sabong. Basta, Wala lang sabong. di ka nag-iisa. May karamay. narinig mo tayo, request ni teacher. Alam mo po si tatay, oh, hindi makapagsalita, speechless siya, umiiyak po siya. Naiyak lang ako kasi alam mo kung napakatagal na nag-test doon sa kanya, ano? Okay na po tayo. Opo. So, magsisimula na tayo ulit, teacher. Opo. Anong masasabi mo po na hindi kayo pinabayaan ni Kuya RJ? Napakabait. Yan, magaling na si teacher, no? Thank you, Lord. Lagi na lang tayong iinom ng vitamins natin, na teacher. Opo. Masaya ka po ba ngayon na nakasama mo na si tatay? Yun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang umaga po sa atin lahat. Sa umagang ito or sa araw na ito, mga kababayan, pabiyahe po kami papuntang Baguio. So samahan nyo ako, mga kababayan, kasi kahapon nag-message si RJ sa akin na sa araw na ito daw po lalabas na ang kanyang nanay. Nagsabi po siya na mga after lunch sa umagang ito ipaprocess yung papel ni nanay para makalabas na daw. Lubinawa ng Panginoon, mga kababayan, na sana makalabas na at maging maayos, ligtas ang aming biyahe. Tulungan nyo kami, mga kababayan, samahan nyo po kami hanggang sa dulo ng bidyong ito. Kumusta na kaya si teacher? Sana okay na siya. Sana nakabihis na rin si tatay. Hello po, good morning. Kumusta? Ayun, very good. Si tatay? Nasa loob po. Oh. Nakabihis na siya? Oh, very good. Kumusta si John Paul? Okay, bless mo na, bless. Very good. Nag-almusal na kayo? Opo. Nakatapos ako. Katatapos lang. Kumusta si Polivic? Walang po. Okay naman, very good. Si Aljon, kumusta? Ayos naman na. Okay, good. Uy, nakapag-semento na kahapon ah. Apat. Pero yun nga, sinabi ko din sa kanya na nag-aalala din yung tao na anong gagawin ngayong araw, sabi ko sa kanila, ang gawin nyo muna pahinga kasi kapag kakaubayan na computer ako, yung magagawa. Oo. Pahinga muna. Pahinga muna siya. Mm-mm. Nasa kanya po yung bike, pinagkatiwala ko muna sa kanya. Oo, dinala niyo yung bike mo? Para may magamit sila doon na service nila kasi may hangganan naman yung paghiram ng bike niya. Mm-mm. Tapos na rin yung mission ko sa paggala. Tapos na. Dito ka lang sa bahay. Very good. Hintayin mo na lang kami dito, ano? Hintayin nyo kami. So, mga kababayan, mga kabarangay, ang napagkasunduan namin nila tatay, nila Polivic is ang kasama namin pagsundo, si tatay na lang. So, yung tatlong magkakapatid dito is maiiwan na lang, no? Okay na si tatay? Hello, tay? Okay, good. So, time check, mga kababayan, 8:31 po ng umaga. Yun naman po kapag dating din sa social media, siyempre aware na rin ako, maano na rin yung experience ko sa social media. May nakita akong fake account, ginagamit yung pangalan mo. Tapos yung upload niya, kinukuha niya naman sa amin. 'Di ba? Nakita mo 'yun, Sam? Oo. Kaya sa mga kababayan, magre-remind po kami
wala pong account si Polivic. Yung nakikita nyo po is impostor po yun. Kinuha lang yung pangalan niya, picture niya. Ang ginagamit kong account, yung account ko na na-hack, na na perfect timing. Dinidelete na yung account ko ng hacker. Naisipan ko, dumating sa isipan ko at damdamin ko, naboring ako nun. Binuksan ko yung account ko, pagkabukas ko ng account ko, daming notification o sinasabi ni Facebook na ganito ganyan. Na, yun nga. Morning, Tay. Okay ka lang? Kumusta na? Okay, so kumain ka na? Okay, so let's go. Para hindi tayo So, Polivic, ikaw muna bahala sa mga kapatid mo rito. Sige. John Paul, alis muna kami, ha? Okay, sige. Bahala muna kayo rito. Hintayin nyo kami ni mama nyo, ha? Okay. Sige, salamat. Okay, so yun mga kababayan, tutulak na po tayo patungong Baguio para masundo na yung si teacher. At muli po mga kababayan, ako magre-remind po sa inyong lahat, gaya na aking sinabi, wala pong Facebook page si Polivic. Mayroon kasing nakita kami kahapon na nag-create po siya ng page and then ginamit yung pangalan ni Polivic tsaka picture niya. And then yung mga ina-upload niya is yung mga videos namin. Kumukuha siya sa amin. Kaya mag-ingat po kayo, wag po kayo maniniwala sa mga fake account. Okay tayo? Let's go po tayo. So ayun mga kababayan, mga kabarangay, andito na po kami sa sasakyan at samahan nyo kami. Mag-pray date tayo na makarating at makauwi ng maayos at ligtas ng team. Ganon din po sa kabilang team mga kababayan kasi kaya kunti kami ngayon dahil hinati ko po ang team dahil ngayon din po yung araw ng check-up ni Kuya Oliver, no? So sama-sama tayo mga kababayan, walang bibitaw, walang aayaw hanggang maging maayos ang kalagayan ng pamilya ni tatay, no? So kumusta ka naman, tay? Okay naman. Ako yung bali, nag-iintindi nga sa mga bata, nagluluto sa umaga. Tsaka, yun nga, pupunta sa ng Bagyo, kaya medyo in-stop ko muna yung paggawa ng pagkalala ng paggawa ng ginagawa ko sa bahay. Kumusta si Polivic, tay? Tingin ko parang malamya siya ngayon today. Talagang si Polivic po, talagang hindi po problema po talaga yung hindi siya nakainom ng gamot, kaya ganun siya. Ang kailangan talaga sa kanya kung paano siya mapainom ng gamot, kung sa doktor pa siya para mapaniwala yung pag-inom niya ng gamot, kung nakalandalan ba siya sa doktor. Yun ang ko sa kanya, kasi kung hindi siya nakakaramdam ko, kung hindi siya makakainom talaga ng gamot, parang matagal yung recovery niya sa kanya dahil yun nga, hindi mo mapangaralan. Sa kanya lahat ng katwiran, hindi mo siya mapangaralan, hindi mo siya. Kaya ang pinaka number one, pinaka magandang gagawin talaga dyan, tay, kailangan ma-admit siya. Yun nga po. Yun na lang po, wala na iba. Kasi hindi na natin pwedeng persahin, wala tayo sa pangyarihan, wala tayong karapatan kumbaga. Binigay ko na yung pag sa kanya na para uminom ng gamot, talaga. Ang gusto niya talaga, paniwala sa sarili, wala siyang sakit. Hindi niya kailangan maggamot. Doon lang kami magkakasundo sa mga lumipas na araw na pinahayaan ko siya sa gusto niya. Kaya ganyan, hindi kami magulo. Pero kung halimbawang aanin ko siya, pipilitin ko siya sa gusto kong mangyari, minom siya ng gamot, huwag mo na siya mag-aalis ng bahay. Hindi talaga kami magkakasundo mag-ama, kaya hinayaan ko siya sa gusto niya. Okay. Yun lang, pinakakain ko siya ng ayos pagdating dyan. Tapos kung may gatas pa, pinapagatas ko palagi. Yun lang gusto kong baka ako makukuha nga sa diplomansya na pagmamahal sa kanya. Lalo pa ngayon, tay, uuwi na si teacher, dalawa na yung magiging alagain. Magiging 3 pa, wag naman na sana. Kasi kailangan mapacheck up din natin si Aljun para hindi na bumalik. At least si Aljun sumusunod sa mga sinasabi natin. Pero hindi rin natin pwedeng ipagsawalang bahala. Okay. Pero sa lahat ng yan, tay,
Kailangan lang natin maging matatag, matibay. Kailangan maging matibay ka bilang ama, at kailangan ipag-pray natin ang lahat, no? Darating naman na si RJ, nakatulong ninyo. Si RJ, kumbaga ikaw tay, magmamanage sa iyong ina ay asawa, sa iyong mga anak. Then si RJ, kakausapin ko siya about sa business na gagawin, sisimulan natin para sa inyong pamilya. Pero sa ngayon tay, focus muna tayo sa pagsundo natin sa iyong mahal na asawa. Anong pakiramdam mo? Uuwi na yung si teacher ngayon, susunduin na natin. Anong pakiramdam mo po? Masaya po ako dahil sa pagkasundo sa kanya, magkakasama-sama na uli kami lahat. Di ba? Yun po yung magandang mangyayari sa buhay namin. Matagal na hindi nakasama ng aking pamilya. 3 taon. Kaya sa oras na to, sundo natin panibagong simula para magkasama-sama kami sa pagkakaisa namin sa sama-sama para kami maging masaya at ma-recover namin ang lahat sa pamamagitan ng pagsama-sama namin at yun nga laging sinasabi ko nga sa akin sarili, may Daddy Frankie na nakaalalay sa amin na sa ganung katagal na panahon pinagkalooban kami ng Panginoon sa pamamagitan niyo po ginawa kayo instrumento ng Panginoon para kami mapasaayos. Bagamat hindi pa naman talaga maayos, pero alam ko sa tulong nyo mapapabuti po kami ng diretso. Marami po salamat doon sa mga pagtulong nyo, lalo na sa mga patuloy na nagdadasal, nananalangin sa amin, na nagbibigay ng awa. Marami po salamat sa inyo. Okay tay. Basta tay, masasabi ko lang yung kasabihan natin na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? Kailangan ikaw bilang ama manindigan ka, mag-isip ka paano mo ikukuman ang iyong pamilya, no? Kasi alam mo, kahit anong gawin natin, kahit anong dasal natin, kung tayo ay hindi gagawa, kahit anong tulong gagawin ko, kung ikaw mismo ay hindi mag-iisip, hindi magsisikap, wala pong mangyayari, no? Basta kami gagabay sa abot ng aming makakaya. Ano po? Okay. So yun, mga kababayan, mga kabarangay, samahan nyo po kami hanggang sa dulo ng video ito. Maging ako man ay excited na para makita ninyo si teacher at para makapamuhay sila. Magsama-sama na ang pamilya ni tatay na maayos at ligtas. Loobin naman ng Panginoon, mga kababayan, na mapagtagumpayan nila ang pagsubok na ito na nangyayari sa kanilang buhay. Mabuhay po tayong lahat, mga kababayan. Love you all po. Tuloy-tuloy tayo sa video and God bless po. Okay. May umaga na parang wala nang pag-asa, at gabi na di mo alam kung saan kakapit, ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Daddy Frankie, nandyan. Diba tay? Baguhin mo yon tay. Ipamukha mo sa kanila or ituro mo sa kanila yung tama talaga. Hindi porkit hindi natin sila sinunodi, hindi na natin sila mahal. Hindi. Minsan, di ba sabi nga nila the more na pinagsasabihan mo yung bata, hindi porkit pinalo mo yung bata, hindi mo na sila mahal. Di ba? Kumbaga, ano mo yung pinaka
maganda bilang tatay para sumunod sila sa'yo. Hindi pwedeng sinabi nila is yun na. Kasi malalaki na rin sila eh. Diba? Kailangan may task, may mga trabaho na rin sila sa bahay. O ikaw maglaba, ganito ganyan. O trabaho mo ito maglinis. Ako ito gagawin ko. Parang i-convince mo sila na, mga anak, may mga assignment tayo. Ako gagawa ng banggirahan. O ikaw, linisin mo dito. O ikaw, Aljon, ay John Paul, magluto ka. Yung mga ganun. Dapat ganun dapat. Diba? So, everyday na nababanat yung mga katawan, pati isip, nagpa-function. Kasi pag, yun nga, steady lang ang tao, kakain lang, tulog. Talagang maiinip. Darating yung time na nabuburyong. Diba? Hindi ko masabihan si Alfie kasi nga sitwasyon niya pagka pinagsasabihan ko ngayon Nagagalit siya. Pero si Aljon at saka si John Paul okay pa. Okay. Tsaka si RJ, di ba? Yun, sila na muna yung mo. Tapos yung si Alfie, kailangan talaga mag-isip tayo ng parang paano natin ipa-admit yun. No? dapat talaga ma-admit siya. Sunod natin yun. Pag si Alfie, kailangan tayo mind lang naman sa pagpabayaan na yun tayo. Dapat ang gagawa nun si Aljon at saka si tatay. Sa loob ng family, hindi pwedeng tayo eh. Edad pa lang na mga mga halimbawa, mga 9 na taon. Nasanay na yung mga kapatid kong lalaki, mga nauna sa akin na nagtatrabaho sa alam ko na pagtrabaho na dyan sa may public na ibay, habon ko yun. Basta wag lang magutuman tayo, no? Kasi pag napabayaan talaga sa kain, kung sa kain talaga, kahit anong hirap ang buhay, kakain at kakain tayo eh. Yun nga lang, medyo difficult, mahirap. So, ibig kong sabihin kasi sa mga anak mo, saka sa asawa mo, hindi dapat talaga sila pwedeng iwanan kasi pag nasobrahan ng pagod at konting gutom, napapabayaan nila yung mga trabaho nila. Hanggang sa palalim na ng palalim yung hirap ng isip nila, doon na magsisimula ang stress. Diba? Kaya kailangan talaga tayo bilang ama, talagang yun nga po, yung sinabi ko, kaya nga tumutulong ako na magkaroon ka na ng hanap buhay dyan para ikaw yung magkukuman kasama mo si RJ. Diba? Daddy Frankie, nandyan sa'yo. Ang tunay na kaibigan, tulong sa iyo. Daddy Frankie, hanggang sumalo ng mga luwang di mo na kayang itago. Mapagmahal sa kahapong nagdaan, ngunit may Diyos, may liwanag na darating. Kahit gaano kabigat ang mundo, may kamay na aabot sa'yo. Di ka nag-iisa, may karamay ka. Yun mga kababayan, after ang 3 hours na biyahe, time check po is 12:30. At nakausap ko na si RJ through phone. Palabas na rin, sakto yung dating natin, palabas na rin si teacher. Kaya ito, medyo excited na si tatay na kinakabahan ka ba tayo? Hindi naman. Hindi naman. O, sige. So, relax ka lang tayo ha. Wala na tayo maging problema eh. No? So, hintayin mo na lang si teacher na makalabas kasi nasa ongoing naman na. Okay na lahat. No? So, hintayin lang natin, iayos lang natin yung parking dito mga kababayan kasi medyo masikip. No?
Pero titignan ko, lalabas ako para makausap natin sila. Okay? Samahan nyo mga kababayan para makausap din natin itong mga guard pag isa mag-isuyo tayo about sa parking. Let's go. Hello po. Hello po. Hi po. Hello po. How are you? Hi ma'am. Hello, kumusta po kayo? Mabuti po. Hello po. Ang mga gamit nila, Oh, ito na pala si wait lang. Yung mga gamit nila, hello idol! Ito po. yung gamit nila, yan, pakisakay na lang muna doon. Para dito tayo. Okay ka lang, ma'am? Opo. Kumusta ang pakiramdam ng teacher namin? Mabuti po. Salamat sa Panginoon. No? Thank you, sir. Ah. Sakay na namin sila. Magpapagaling si teacher. Opo. Opo. Salamat po, sir. Oo. Ng gamot. Oo. Opo. Salamat. Nandiyan po si Simon? Sino po yon? Si Simon po. nandiyan. Sino si Simon? Asawa ko po. Ah, yung asawa nyo. Opo. Kailangan ba yon? Hindi po, pero siyempre, number 1 yun. Number 1, na-miss nyo po ba siya? Makikita naman natin siguro pag uwi sa bahay. Opo. Gusto mo sana siya rin nasusundo. Opo, siyempre. Ay, very good. Kumusta ka, RJ? Mabuti naman po dati sa ngayon, masaya po ako na magaling na si mama. Oo. Ayun na po. Iiyak ka na naman. Nai-speech. Oo, kahit ako, napakasaya ko na okay na si mama mo. Opo. No? Tapos sasakyan na tayo, ma'am? Opo. Okay. Umaga na parang wala ng pag-asa. At gabi na di mo alam kung saan kakapit. Ngunit may tinig na maririnig. At kahit gaano Panahon pa lang. Tinatanong ako, kinukumusta ako kung anong gagawin ko, magninegosyo kami, sabi ko yun. Yung dating pag-negosyo. Basta wala lang sabong. Basta? Wala lang sabong. Yung ibig kong sabihin, okay lang yung sabong na paisa-isa, wag lang yung online na madaling maubos ng pera doon. Opo. Yun lang. Narinig mo tayo, request ni teacher. Kasi kahit na sa Cavite, pagka kami ay kami ay pumapasada, kahit 3 a.m. na, Opo. malakas pa rin siya. At saka yun ang huling request niya, yung pumunta kami doon na hindi natupad dahil wala akong pumasahe. At saka isa pa, iniisip ko na ate dahil may iwanan ko yung 4 na anak namin. Opo. Buti kong yung dati na buhay pa ang tatay ko na kahit umalis ako pwede, pero ngayon at least sana makapagbigay ng lakas na etong anak kong ito kinaya niya yung tungkulin ng isang ama. Maraming nagsasabi dyan, yung anak mong yan, kinaya niya ang pagiging isang ama habang wala ang asawa mo. Siya, humugot kami ng lakas sa kanya dahil kaya ang daming sumusuporta sa kanya. Pumapasyal sila dyan personally dahil at saka ang daming nagchat-chat dahil nakaka-relate sila sa ginagawa niyang pagpapakatatag. Ni RJ. Opo. Savior talaga si RJ, no? Napakabait ni RJ. Opo. Pero hindi lang po siya. Yung bunso ko po yung talaga ang number 1 na naka-online lagi. Mm-mm. Yung panganay,
ano lang po yun. Dahil nung una meron siyang girlfriend. Pero ngayon, may ipopokus niya. Sabi dyan sa, ano kasi naka-online sila lagi, sina ate, yung kasama natin. Ano, yung laging nag-chat-chat, laging kayong bunso at saka si Alfie tumaba na raw. Tumaba na, yes po. So, teacher, nakikilala mo na po ako ngayon. Opo, Natatandaan mo po ba yung unang araw na punta ko doon sa inyo? hindi ko na po matandaan kasi alam niyo po sir, ang lakas magpa-alis ng memory yung dyan. Yung talagang gamot pong ibinibigay nila, pampa-relax po at pampabawas ng load. Yes. Kaya lahat ng ginagawa po nila, napag-aralan nila na makakatulong para ma-relax ang isang tao. So, relax ka na ngayon, teacher. Opo. How's your feeling now? Ano po, yung go back to struggle, pero yung struggle po, hinay-hinay, yung kumbaga, yung pagiging isang nanay at pagiging isang negosyante po, kasi yun ang linya namin. Sa totoo lang po, Daddy Frankie, maraming yung natutuwa sa pagtitinda namin kasi bukod sa nagpapautang kami, ang po nila, gustong-gusto nila, hindi ako nagka-calculator sa pagtitinda. Dahil magaling ka po sa math. Oo, yun ang linya ko. Tapos itong asawa ko, yung linya rin niya po. Oh, Yung Oh. kumbaga sa kiluhan, Opo. yung kiluhan sa yung per gramo. Oh, mabilis ka magkwenta. Hindi po. Si tatay. Mas mabilis siya. Mas yung mabilis. Per kiluhan. Oo. Sa Oh. akin naman po, yung per gramo. Ibig Ah. sabihin, yung detalyeng maliliit sa akin, sa kanya, yung Oo. malalaki. Si tatay magaling talaga kumenta ng maramihan ay mamalakihan. Opo, dahil talagang negosyante po ang Alam ko yung kwenta ni tatay pag malakihan, tay. Yung kwentahan ni tatay malakihan, ganito lang. Diba, tay? Tapos may mga paganyang... Kabingi yun. Ha? Kabingi. Nakakabing yun. Sa... Hindi, alam ko yung kwentahan niya. Sabi yung mabilis si tatay sa kwenta. Sabi niya, ginaganito, tinatabing nila, ginaganito raw yun. Oo. Ibig sabihin, yun yung mga sinyasan sa sabong. Ay, sinyasan sa sabong yun. Nagkakabingi po yun. Maingay pagkalyamado. Alyamado. Mahirap kumuha. Mahirap kumuha tayo pag liyamado. Oo, pag kukuha ka ng dihado, Oo. yung buti pa yung dihado na madaling tumaya, pero yung yamado mahirap. Pero magaling si teacher sa mga gramo-gramo lang pag sa timbangan. Halimbawa, 1.3 ay 50 pesos yung per kilo, ay 1.3 yung timbang. Magkano na po yun? Ano ka po yun? 65. 65. Okay. Tay, may tanong naman ako. Paano yung kabilang banda? Doblado. Paano tayo papago? Ano po yun? Tay, si tatay may alam nun. Liamadista po yun. Alyamadista. Ano po yan? Pagsamahan ng San Carlos lang. San Carlos. Pero si teacher, alam mo po si tatay, hindi makapagsalita, speechless siya, umiiyak po siya. Naiyak lang ako kasi alam mo kung napakatagal na nag-test doon sa kanyang Sa kanyang pinag-anuhan sa bahay. Kasi po, Nag-iisa lang siya. Mga anak ko kasama niya, siyempre kung sa pagtulog talagang nag-iisa lang siya. Hindi ko alam kung anong sitwasyon niya. Kung nakita niya naman yung pwesto niya, wala siyang papag doon. Doon po ako nalungkot nung unang kita ko kay teacher, kaya pagbalik ko may dala akong papag. Kaya lang nung pagbalik ko, wala na si teacher, nakatakas na. Pero good thing, lahat ng nangyayari, ma'am, may plan si God, no? So, dahil sa pagpasyal ko, and then kinabukasan, nadiretso na po kayo sa pagamutan. And now, okay na po tayo. opo, So, magsisimula na tayo ulit, teacher. opo. Anong masasabi mo po na
hindi kayo pinabayaan ni Kuya RJ. Napakabait. Hindi lang po siya, ang will of God po, hindi po natin alam na may tulad niyo po, hindi ko po kayo kilala dati kung paano yung way na nakilala niyo kami online. Sabi nung mga kasama ko doon, naka-online kami, ang dami naming natutunan at saka ang daming pwedeng gawing pelikula. Nag-iisip sila, maraming gawing pelikula doon sa yung na karanasan. Sa kwento ng buhay mo, sabi ng mga kaibigan nyo doon, maganda at pwede gawing pelikula. Opo. Very good. At saka yung pagtuturo, magagawa ko po yun pero hindi po focus doon kasi mas ano po kami sa magkasama sa negosyo po. Yes po, mas maganda na sa panahon na to, sa sitwasyon ninyo po, mas maganda siguro, wag na kayo maghiwalay. Kumbaga, help to each other, tandem na lang kayo. Nandyan din si RJ, siya yung ingat yaman, siya yung magkakashare. Si Aljon po ang ingat yaman dahil yun po ang mahigpit sa pera. Ay, ganun. Mahigpit sa pera yon. Opo. Ito po, alam nyo, bago kayo dumating doon, nilibre niya lahat ng kasama doon ng kahit yung nandun na Shanghai. Nilibre niya lahat. Ay, napakabait ni RJ talaga. Opo, yung marunong tumanaw ng utang na loob. RJ, may tanong ako sa'yo. Siyempre, 3 years na wala ang iyong tatay. Opo. Sa loob ng 3 taon, nandoon ang iyong nanay nakakulong sa kwarto. And ngayon, Parang sandali. magaling na si teacher, si mama mo magaling na. Andyan na si tatay. Ano nararamdaman ni RJ? Sa ngayon po, di ko masabi pero masaya po ako na ang masasabi ko lang handa akong bumawi sa magulang ko, lalong-lalo na sa papa ko dahil isa sila na tumayo sa amin, nagpalaki po sa amin. Parang ito na yung time na bumawi po kami na iparamdam sa kanila yung pinaramdam po nila sa akin. Sa amin, ni Kuya at ni Bunso ng pagmamahal. Parang kumbaga, pagmamahalan na hindi mawawala sa pamilya na kailangan po nating lahat. Okay. Umaasa ako, RJ, na isa ka sa pangunahing mga katulong talaga sa iyong nanay at tatay. At huwag kang mag-alala, nandito rin kami nagagabay kasi alam mo yung sitwasyon ni teacher, ganun din sa iba mo pang mga kapatid. So, ano ang plano mo ngayon pagdating natin sa bahay? Sa ngayon, parang relax muna ako. Right. Kasi medyo napagod din. Napagod ka ba talaga? Hindi naman masyado, pero yung mga itong nakaraan kasi tuloy-tuloy yung pagsubok. Pag-iisipan ko muna yung mga gagawin ko. Yes. Parang ganun kasi. Ito, meron akong check-up sa 17 po kasi madalas na rin kasi yung pagsakit ng ulo ko. Sabi ng mga doktor, baka na-overload ka sa kakaisip. So, saan ang check-up mo? Dito din po sa Baguio, sa neuro po. Pero baka bumiyahin na lang po ako. Si mama, magpapacheck up din siya sa 16 kasi kailangan niya pong every month may kailangan siyang gamot na muna. Kailan ang check-up ni teacher? Sa 16, April 16 po. April 10 na ngayon. Opo. 6 days lang? Opo. Babalik agad? Opo, kasi nung last tinurukan siya, parang ngayon 16 tuturukan. Tapos next month ulit 16 po ulit. Every 16. Okay. So may contact ka ba dito para mapagsabi tayo kung sino pwedeng kausapin dyan? Opo, may mga contact din po ako, yung mga tumulong po sa akin na handang ang tawag dito, handang magpatira sa bahay. Sila, Ganon. di ko maalala, sila Tita Imelda. Okay. Shoutout po sa inyo. Tapos si Tita
Lucio, and si Tita Mary, basta si Tita Mary po. Okay. Si tatay naman, tay. Anong nararamdaman ni tatay ngayon? Magaling na si teacher, magaling na po yung asawa nyo. Naramdaman ko po pinagkalob na po ng Panginoon sa akin yung mga paghihirap namin, yung paghihirap namin parang pinaramdam niyo po sa akin na na may katapusan din po. Okay. So, anong plano ni tatay ngayon? Para sa iyong Maraming salamat po dun sa ibinigay niyong sasakyan dahil malaking tulong po yun sa pag-negosyo. Nabalitaan mo po ba yon? Napanood mo ba, teacher? Kahit hindi ko po napanood yung balita po nakakarating po sa akin kasi naka-online sila lagi. Ay, ganun. Walang kasama si ate. Opo. Sila, po, Nanonood sila. sila, pangalan nito. Nakakalimutan ko kasi yun nga, makakalimutin din ako. Okay. So, kumain na po ba kayo? Opo, si mama po, bago po kami. Bago umalis. Okay. May gift ako kay teacher. Pakuha nga, Kuya Jessie. Magaling na si teacher, no? Thank you, Lord. Lagi na lang tayong iinom ng vitamins natin, na teacher. Opo. Masaya ka po ba ngayon na nakasama mo na si tatay? Opo. Ilang taon mo siyang hindi nakita?